Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulog mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang nami sel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po, si Patrolman Edwin Baris. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nagbunga ang pinaigting na kampanya kontra insurensiya ng PNP Sorsogon matapos ang magkahiwalay na voluntaryong pagsuko ng dalawang miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG sa nasabing lalawigan nitong nakaraang linggo. Unang sumuko si alias Sison, 80 taong gulang, residente ng Pilar, Sorsogon, at sinundan ito ng pagsuko sa mga otoridad ni alias Cha, 48 taong gulang, residente ng Sorsogon City at kinilalang full-time CTG member. Ang kanyang pagsuko ay naisakatuparan sa pamamagitan ng joint operation na pinangunahan ng Sorsogon 1st Provincial Mobile Force Company, katuwang ang AFP at iba pang unit ng PNP at intelligence units. Kasabay ng pagsuko ay ang voluntaryong pag-turnover ng isang improvised na baril kalibre 5.56, 3 improvised explosive devices o IEDs, at 28 piraso ng 5.56 ammunition. Agad naman silang dinala sa himpilan ng pulisya para sa dokumentasyon at sasailalim sa ICLIP at LCAC program upang mabigyan ng pagkakataon na makabalik sa komunidad. Patuloy ang panawagan ng Sorsogon PPO sa mga natitirang kasapi at taga-suporta ng CTG na magbalik loob sa pamahalaan at samantalahin ang mga programang reintegrasyon tungo sa mapayapa at produktibong pamumuhay. Mula dito sa Sorsogon Police Provincial Office, ako po si Police Corporal Chris Gupela para sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Arestado ang dalawang high-value individuals sa ikinasang operasyon ng pinagsanib na puwersa ng Regional Police Drug Enforcement Unit 5 at Talisay Municipal Police Station sa barangay Itumang, Talisay, Camarines Norte nitong gabi ng Mayo 23 taong kasalukuyan. Kinilala ang mga sospek sa mga alias na Butchok, 50 years old at Nesty, 32 years old at kapwa-residente ng bayan ng Paracale, Camarines Norte. Batay sa ulat ng Talisay PNP, dakong alas 10:40 ng gabi nang ikasa ang operasyon sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5. Nasa kote ang dalawang suspect matapos bentahan ng hinihinalang shabu ang isang kosher buyer. Nakumpiska mula sa kanilang posesyon ang nasa 1.2 kilo ng hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price na umaabot sa 8,106,000 piso. Kabilang sa mga nasamsam ang buy-bust item, iba't ibang plastic sachets na naglalaman ng shabu, buy-bust money, cellphone, backpack, coin purse, lighter at isang Honda Click motorcycle. Matapos ang operasyon, agad na dinala ang mga sospek at nakumpiskang ebidensya sa Talisay Municipal Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon.
Mahaharap ang dalawang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay Police Colonel Paul Florendo Abay, Provincial Director ng Camarines Norte Police Provincial Office, patunay na ang matagumpay na operasyon ay batay sa Enhanced Managing Police Operations ng PNP sa ilalim ng PNP Focused Agenda. Aniya, bunga rin ito ng tuloy-tuloy at mas pinaigting na kampanya kontra iligal na droga ng Police Regional Office 5 sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang unit ng pulisya upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa buong rehiyon ng Bicol. Mula po dito sa Camarines Norte Police Provincial Office, ako po si Police Master Sergeant Lian L. Pajarillo, nag-uulat para sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Naging matagumpay ang sinagawang Retold Community Support Program RCSP Servisyo Caravan at ugnayan sa barangay na ginanap sa Poblasyon Gangal at Barangay Maguyepyep sa Lapadan, Abra sa pangunguna ng LGU sa Lapadan sa ilalim ng pangangasiwa ni Honorable Fernando A. Semanero Jr., katuwang DLG Abra sa pamumuno ni Mr. Bernabe B. Trinidad MLGOO RCSP Team Leader Corps. Ito lamang ika-25 ng Mayo taong kasalukuyan. Dinaluhan ito ng mga tauhan ng Abra PPO sa pamumuno ni Police Captain Mary Jane M. Turqueza, Deputy Chief Picadu sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Colonel Charles L. Dumalig, Provincial Director, katuwang sa Lapadan MPS at mga tauhan ng 2nd Abra PMFC. Dumalo rin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng AFP, DOH-RHU sa Lapadan, PESO, MSWD, DOLE at iba pang line agencies upang magatid ng serbisyo sa komunidad. Tampok sa nasabing programa ang pagbibigay ng police clearance processing, libreng gupit, free medical consultation, delayed registration at iba pa na labis na kinatuwa ng mga residente. Binigyang diin ni Police Captain Turqueza ang mga serbisyong handog ng PNP tulad ng requirements para sa License to Own and Possess Firearms o LTOF. Hinikayat din niya ang komunidad na suportahan ang mga programa ng PNP upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Samantala, bandang alas 2 ng hapon nang isinagawa ang RCSP ugnayan sa Barangay Maguyepyep kung saan na iparating ng mga residente ang kanilang mga hinaing na agad namang tinugunan ng mga kinaukulang ahensya. Nagkaroon din ng pamamahagi ng food packs at sako-sakong bigas sa mga residente ng Barangay Maguyepyep bilang bahagi ng patuloy na malasakit at paghahatid ng serbisyo ng pamahalaan para sa kapakanan ng mamamayan. Ang nasabing aktibidad ay naging makabuluhan sa pamamagitan ng patuloy na pagkakaisa at pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan at ng komunidad na nagbigay daan sa mas epektibong paghatid ng serbisyo publiko at pagpapatibay ng ugnayan sa pagitan ng mamamayan at kapulisan. Alinsunod sa adikay ng bagong Pilipinas na makapaghatid ng serbisyong mabilis, tapat at tunay na nararamdaman ng bawat mamamayan. Mula dito sa Poblasyon Gangal sa Lapadan, Abra, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Agad na inaresto ang isang 24 anyos na lalaki sa Gimba, Nueva Ecija matapos itong ireklamo ng dati nitong kasintahan dahil sa paulit-ulit na pananakot at pagpapakalat ng masiselang larawan at video ng biktima. Ayon sa reklamo, ginagamit ng suspect ang mga naturang video upang pilitin ng biktima na makipagkita sa kanya kapalit ng pagbura sa mga ito. Sa pakikipag-ugnayan sa Gimba Municipal Police Station, nagsagawa ng entrapment operation ang mga otoridad na nagresulta sa agarang pagkakaaresto ng suspect. Nahaharap ngayon ito sa patong-patong na kaso kabilang ang grave coercion at paglabag sa Photo and Video Voyeurism Act. Ayon kay Police Major General Wilson Asweta, Direktor ng PNP-ACG, walang sinuman ang may karapatang gamitin ang mga pribadong larawan bilang kasangkapan sa pananakot, pagpapahiya o pagkontrol. Walang tigil na tutugisin ng PNP-ACG ang mga sangkot sa online harassment at pang-aabuso. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Arquizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.
Matagumpay na nailigtas ng Philippine National Police Women and Children Protection Center ang 6 na biktima na pawang mga menor de edad na may gulang na 4 hanggang 14 taong gulang, kasabay ng pagkakadakip sa isang 23 anyos na suspect na kinilalang si Alias J noong May 14 sa Maynila. Isinagawa ang mabilis at koordinadong operasyon matapos mapatunayan ng kapulisan ang mga ulat mula sa Interpol at National Center for Missing and Exploited Children, kung saan bitbit ang isang court-issued warrant ay matagumpay na nakumpiska ang mga digital na kagamitan na naglalaman ng mga illegal na materyales. Ang suspect ay kasalukuyang nasa ilalim ng kustudiya ng PNP WCPC Luzon Field Unit, habang ang mga nasagip na kabataan ay ligtas ng na-turn over sa social welfare authorities para sa kanilang psychosocial support at pagbati. Hinihikayat ng PNP ang publiko, lalo na ang mga magulang at tagapangalaga, na huwag mag-atubiling isumbong sa pinakamalapit na hintilan ng pulisya o sa mga anti-cybercrime units ang anumang kahina-hinalang aktibidad o pang-aabuso sa mga bata online. Sa pamamagitan ng patuloy na pakikipagtulungan at tiwala ng komunidad sa kanilang kapulisan, masisiguro ang isang ligtas at payapang kapaligiran kung saan mapoprotektahan ang kinabukasan ng bawat kabataang Pilipino. Mula rito sa Campo Crame, ako si Patrolwoman Sari Bernales. Nagbabalita para sa Police News Network, bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo magtapos, para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays, at i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagadang batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.